ayun na nga. So, sinabi rin sa akin na si Kim Chiu daw ang nagre-reach out kay Lakam para makausap at para masettle na lahat. Pero, dead ma daw, maging sa Zoom meeting na nga lang daw, ay hindi pa uma-attend itong si Lakam. Papao, ukol din sa pagsasampa ni Kim ng qualified theft case sa kanyang kapatid. Alam niyo bang mabigat ito kasi hindi lang ito basta employee na nagnakaw. Kapatid niya pa ang involved. So, himayin muna natin kung ang nagnakaw sa'yo ay asawa mo o kapatid mo. Walang criminal liability. Hindi sila pwedeng ikulong. Pero, may kondisyon. Talent manager na si OG Diaz nawindang sa desisyon sa isinampang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang pagsampa ng kaso ng kapamilya actress na si Kim Chiu sa kasong qualified theft laban sa kanyang kapatid na si Lakam Benitio dahil sa serious financial discrepancies sa kanilang negosyo sa Cebu. Sa latest vlog nga ni na OG Diaz ay ibinahagi nila ang komento ng ilang netizens laban sa kapatid ni Kim Chiu na si Lakam na kung saan ikinabit pa ng ilang netizens sa pamamaril ng sasakyang van ni Kim Chiu ilang taon na ang lumipas. Swerteng nakaligtas ang aktres na si Kim Chiu matapos pagbabarili ng riding in tandem ang sinasakyan niyang van kaninang umaga. Inala ng aktres, mistaken identity ang nangyari, lalo't wala naman daw siyang kaaway. Umaaksyon si Carlo Castillo. Tumukod ang trapiko sa Katipunan Avenue sa Quezon City pasado alas 6 kaninang umaga dahil sa itim na van na ito na nasa gitna ng kalsada. Pinagbabaril kasi ang van na pag-aari ng aktres na si Kim Chiu. Ayon sa personal assistant ng aktres, nakatigil sila sa may stoplight sa labas lang ng kanilang subdivision nang tabihan sila ng riding in tandem. Anyway, syempre hanggang ngayon pinag-usapan pa rin yung Kim Chiu issue, no? Sa kanyang sisterette na si Lakam Benitio o si Kam Chiu. Yes. So nag-react na nga yung kanilang kapatid, yung kanilang brother na si Pika. Sinabi nga nito, Teka na, wala silang brother na Pika. Pilot meron, pero Pika wala. ano pa ito? Pikachu yun. Pika yun. Sabi ko, ha? Akala ko talaga may kapatid na nag-react. Akala ba? May kapatid na nag-react. Anong oras na dito, OG, oh? Sandali! Anong oras na Ito na nga. Nayo, naghihintay si Daddy, oh, pabalik pa ako. Oh, ito na nga. Galamay po, oh. At tagal nyo i-gets kasi. So anyway, ito na nga, no? So, medyo sari-sari na yung mga lumalabas, lalo na sa Reddit. Ang dami-dami opinion naglalabasan na ikinokonek yung nangyari kay Kim nung pinagbabaril yung kanyang van. Diba? Isa yon na parang may kinalaman daw doon. Yung mga sapantangan nila. Pero feeling ko naman wala. Actually, meron akong nakausap na wala raw talagang kinalaman yun. Na wrong target daw si Kim. Mistaken identity ng sasakyan. Sasakyan kasi pareho din daw nung target. So walang kinalaman yun sa kay Lakam. Ba't naman gagawin ni Lakam yun? Or bakit tatargetin si Kim Chiu kung ang main target ay ang ubo ni Ay, sorry. Ano ba kasi pagka umuubo si Lakam, di ba? Kung si Lakam ang target. Pero alam mo, nagbukas ng diskusyon niyang ginawa ni Kim sa mga puntahan, di ba? Na sinasabi nila na ang nagiging hypothetical question is, gagawin mo rin ba yung ganong hakbang na mapupunta ka sa sitwasyong ididemanda mo ang sarili mong kapatid? Bakit dumating na sa ganung point? Parang hindi nila naayos talaga yun? Sa patuloy nga nagpaksa ni na OG Diaz ay nakakuha sila ng balita na di umano nag-reach out na si Kim Chiu kay Lakam para makausap, ngunit ang masaklap na pati via Zoom meeting ay ayaw nito makipag-usap. Oh, ayun na nga. So, sinabi rin sa akin na si Kim Chiu daw ang nagre-reach out kay Lakam para makausap at para masettle na lahat. Pero, dead ma daw, maging sa Zoom meeting na nga lang daw, ay hindi pa uma-attend itong si Lakam. Oo. At saka sa totoo lang, magkasama sila sa isang bahay. O pinalayas na ni Kim Chiu. Totoo ba yun, Kim? Na pinalayas mo si Lakam kasi nga dahil nga
nga dun sa ang daming mga discrepancy, ang daming mga dispalkong naganap, na nagkaroon ng malversation of personal funds. Gusto mo yun? Personalized. Hindi, ito nga. So, dinimanda na ni Kim Chiu ng qualified theft, which means Qualified theft daw, pag ang yung sinasasakdal, somebody na pinagkatiwalaan nung nagsakdal. Kumbaga, mataas yung niya, yung trust niya doon, na nasira yung trust. Nasira yung trust. Oo, yun. Ang nakakaloka dito ay naka-NOR ang cheque. So, nagkaroon ng karapatan itong sila Kang na magpirma without the knowledge of Kim. Kasi NOR nga. Kaya yun daw ang medyo mabigat sa kaso. Kasi NOR, binigyan mo ng karapatan, binigyan mo ng SPA, yung kapatid mo, para makipag-transact on your behalf. Pag or kasi either one signatory lang So, if found guilty, ano kaya ang consequence niyan sa bandang uli? Ay, hindi natin alam kung gaano kabigat kasi siguro depende rin yan sa amount. Tsaka, unang-una hindi ako lawyer. Baka magkamali pa ako rito. Hindi kaya natin tanungin si Attorney Reggie Tonggol. Kung anong mga repercussions niyang sige. Attorney Reg, ano masasabi mo dito? Dahil nga sa kalituhan ni Nao Diaz ay kumonsulta na sila ng abogado para mabigyang linaw ang ukol sa kasong isinampa ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na sila Cam. Papao, ukol yun sa pagsasampa ni Kim ng qualified theft case sa kanyang kapatid. Alam niyo bang mabigat ito kasi hindi lang ito basta employee na nagnakaw. Kapatid niya pa ang involved. So, himayin muna natin. Ano nga ba ang laban ni Kim at ano naman ang pwedeng pananggahan nila Cam? First, let's explain. Bakit qualified? Ganito kasi yan. Ang simple theft under the revised penal code, yan yung parang snatcher sa kanto, kinuha yung wallet mo, tapos nang hindi mo alam. Pero ang qualified theft, mas malala. Nangyayari ito kapag may grave abuse of confidence. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan kita. Binigay ko sa iyo ang susi ng bahay ko o ang access sa bank accounts ko. Tapos, ninakawan mo ako. Dahil tinraidor mo yung tiwala, ang parusa ng batas dyan ay 2 degrees higher. Pwedeng habang buhay pa nga na pagkakulong, depende sa amount. Pero, ito ang matindi Papao. May tinatawag rin naman tayo na Article 332 ng Revised Penal Code. Ito yung absolute exemption from criminal liability. Ang prinsipyo kasi ng batas at idiniklara ito ng Korte Suprema sa kasong Interstate State of Manolita Gonzales versus People, mas mahalaga sa Estado na mapanatiling buo ang pamilya kaysa magpakulong ng kamag-anak. Sa dulo nga nagpaliwanag ng abogadong nakausap ni Nao Diaz ay malinaw na sinabi nito na kung ang nagnakaw ay asawa mo, kapatid mo ay wala silang liability at hindi sila pwedeng ikulong pero may kaukulang kondisyon. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kaya naman, sa Article 332 sinasabi na kung ang nagnakaw sa iyo ay asawa mo o kapatid mo, walang criminal liability. Hindi sila pwedeng ikulong, pero may kondisyon. Sabi sa batas na yan, applicable lang ito sa magkakapatid kung sila ay living together o nakatira sa iisang bahay. Ngayon, base sa mga reports, si Kim at Lakam ay nakatira sa iisang bahay sa isang posh subdivision dyan sa Quezon City. Kung mapapatunayan ni Lakam na sa iisang bubong sila nakatira noong nangyari yung alleged na nakawan, naku, Papao, pasok na pasok siya sa Article 332. At ano ang effect? Dismiss ang kaso, hindi siya makukulong. Pero, linawin lang rin natin. Ang sabi ng batas, criminal liability lang ang wala. Meron pa ring civil liability. So, pwede pa ring singilin ni Kim sila Cam. Pwede niyang bawiin ang pera, hanggang doon na lang. Walang rehas, walang kulungan. Magbabayaran lang sila Papao. Pero, ito pa ang isang hurdle though. Hindi basta-basta pwedeng magdemanda ang magkapatid ng civil case. Under Article 151 ng Family Code, required muna ang earnest efforts toward a compromise. Ibig sabihin nito,
Bago tanggapin ng korte ang kaso, kailangan munang patunayan ni Kim na sinubukan nilang mag-usap, mag-ayos o mag-mediate bilang pamilya. Pero nabingo nga lamang sila. Pag walang ganitong earnest effort, papao, i-dismiss din kasi ng judge yung civil case. Kaya actually, very recently, naglabas nga ang Korte Suprema ng Rule on Family Mediation. Mas stricto na ngayon ang korte dahil they are mandated to refer family disputes to mediation for at least 30 days. So, ang ending, mukhang sa mediation ang bagsak ng magkakapatid. Kasi sa mata ng batas, bago ang demanda, dapat family first. Sana naging malinaw ang aking explanation sa inyo, Papa O. Ay, ayun pala. Malinaw yan, ano? Kamusta na kaya ngayon si Kim? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!